Sa isang masikip na eskinita sa Maynila, isang bahay ang halos gumuhuna sa tagal ng panahon. Doon nakatira si Rodel kasama ang kanyang pamilya, ang tatay niyang si Mang Pepe, ang nanay niyang si Aling Clara, at ang nakababatang kapatid niyang si Jessa. Mahirap ang buhay nila. Araw-araw, nakikipagsiksikan sila sa pila ng ayuda, nagtitinda ng gulay sa bangketa, at minsan, napipilitan silang mandaya para lang makatawid sa gutom. Isang gabi, dumalaw ang kaklase noon ni Rodel na si Mark. Galing siya sa mayamang pamilya at may dalang magandang balita. Pre, may alam akong raket. Isang sobrang yaman na pamilya naghahanap ng tutor para sa anak nila. Alam mo namang matalino ka, kaya mong magpanggap. Tutor? Wala naman akong diploma. Sagot ni Rodel. Dali lang yan. Gagawa tayo ng peking credentials. Basta magaling kang dumiskarte, yayaman ka dito. Wala nang inaksayang oras si Rodel. Sa tulong ni Mark, nakuha niya ang trabaho bilang private tutor ni Caleb, ang anak ng pamilyang Villarama. Isang sobrang mayaman at walang mabait na pamilya. Pagdating niya sa bahay, nagulat siya. Isang napakalaking mansyon, mamahaling pintura, chandelier na parang galing sa palasyo, at harding puno ng mga imported na halaman. Pero higit sa lahat, ang napansin niya ay ang sobrang pagiging mabait ni Ginang Villarama. Sa unang araw pa lang, madaling napansin ni Rodel kung gaano kadaling lokohin ang Ginang. Napakatalino mo, Rodel. Buti na lang at ikaw ang natagpuan namin. Doon na nagsimula ang mas malaking plano. Dahan-dahang ipinasok ni Rodel ang pamilya niya sa loob ng mansyon. Una, siniraan niya ang kasalukuyang driver ng pamilya. Ma'am, nakita ko pong may ka-text siya habang nagmamaneho. Delikado po yun. Dahil sa konting drama at takot, agad nilang pinalitan ang driver ng kanyang tatay, si Mang Pepe. Sunod, ginamit niya ang parehong taktika sa housekeeper. Sinabi niyang may nakikita siyang maliliit na ipis sa loob ng bahay at baka hindi ito marunong maglinis ng maayos. Napilitang umalis ang matandang kasambahay at agad niyang ipinasok si Aling Clara. Panghuli, ipinasok naman nila si Jessa bilang art therapist ni Caleb na anak ni Ginang Villarama. Sa loob ng isang buwan, sila na ang may kontrol sa buong bahay. At habang tumatagal sila roon, unti-unting nagiging mas gahaman sila. Sa bawat libreng pagkain, sa bawat libreng tulog sa malalambot na kama, nakakalimutan nila ang tunay nilang pinagmulan. Dapat pala matagal na nating ginawa to, tawa ni Mang Pepe habang humihigop ng mamahaling alak sa baso ng among si Ginoo Villarama. Pero ang kasayahan nila ay hindi magtatagal. Habang nasa out of town ang pamilya Villarama, sinamantala nila ang pagkakataon para magdiwang. May kasayahan, may sayawan, at may lasingan. Para silang tunay na may-ari ng mansyon. Pero biglang Mayo kumatok sa malaking pintuan. Tahimik silang nagkatinginan. Sino yon? Dahan-dahang binuksan ni Aling Clara ang pinto. Doon nila nakita ang dating kasambahay si Manang Fe. Mukhang takot at balisa. Pakiusap, papasukin ninyo ako. Kailangan kong kunin ang naiwan ko sa basement. Sa gulat nila walang pasabi si Manang Fe at dumiretso pababa sa madilim na hagdanan. Nagkatinginan sina Rodel. Ano ang meron sa basement? Sinundan nila ito. Sa pinakailalim ng bahay, may isang lumang bookshelf. Hinila ito ni Manang Fe at bumukas ang isang lihim na pinto. Sa loob ng silid, may isang lalaking patpatin, namumutla at mukhang ilang taon nang nakakulong. Asawa ko siya, bulong ni Manang Fe nanginginig. Matagal ko na siyang tinatago rito, hindi alam ng pamilya Villarama. Dahan-dahang umatras si Rodel. Kung malaman ng pamilya Villarama ang tungkol dito, siguradong magkakaroon ng investigasyon at malalaman din ang panloloko nila. Hindi nila maaaring hayaang mabuking ang lahat. Mabilis na hinablot ni Mang Pepe si Manang Fe at itinulak ito. Napahiga ito sa sahig at bago pa makasigaw, itinakip nila ang unan sa mukha niya. Pumiglas siya pero wala siyang laban. Hanggang sa tuluyang tumigil ang kanyang katawan. Biglang dumating na ang pamilya Villarama. Dali-dali silang nag-ayos. Kailangang magpanggap na parang walang nangyari. Ngumiti sila nang bumukas ang pinto. Oh, nandito pa kayo? Tanong ni Ginang Villarama. Opo ma'am, naghihintay lang po kami sa inyo, sagot ni Rodel. Pero habang nasa sala, may narinig silang mahihinang kaluskos. Galing sa basement, tahimik si Rodel. Gising na ba ang asawa ni Manang Fe o may ibang nilalang na naninirahan sa bahay na ito? At nang bumaba siya sa hagdan kinabukasan, may bagong sulat sa dingding.
gamit ang dugo. Ako ang tunay na may-ari ng bahay na ito. Nang lumabas siya mula sa basement, parang hindi na siya makahinga. Sino ang niloko nila? Ang pamilya Villarama? O may mas matagal nang naninirahan sa bahay na yon, sa anino, sa dilim, naghihintay lang ng tamang panahon? Napatigil si Rodel. Malamig ang hangin at pakiramdam niya'y hindi siya nag-iisa. Dahan-dahan niyang sinilip ang paligid ng basement. Walang tao. Pero ang boses, narinig niya mismo. Lumapit siya sa dingding kung saan nakasulat ang dugong mensahe. Ako ang tunay na may-ari ng bahay na ito. Sa kanyang paglapit, napansin niya ang isang maliit na butas sa kahoy na dingding. Sinubukan niyang sumilip, isang paris ng mata ang nakatitig sa kanya mula sa kabila. Napaatras siya, napasigaw. Biglang bumukas ang lihim na pinto. Mula sa loob, lumabas ang isang nilalang na halos hindi na mukhang tao. Payat na payat, duguan ang bibig at may matinding galit sa mga mata. Kayo, mga magnanakaw, mga sinungaling, kayo ang tunay na halimaw. Sa sobrang takot, napatakbo si Rodel paakyat ng hagdan. Ngunit sa pagmamadali, nadulas siya at tumama ang ulo sa matigas na sahig. Nagdilim ang kanyang paningin. Nang magmulat siya, nasa loob na siya ng isang silid. Nakatali ang kanyang mga kamay. Sa harap niya, nakatayo ang asawa ni Manang Fe. Ngunit ngayon, wala na ang kanyang takot. Nakasuot siya ng maayos na damit at tila may kakaibang kaseryosohan sa mukha. Akala mo ba kayo lang ang nandaya? Ang pamilyang Villarama? Matagal na silang may tinatagong sikreto. Nanlaki ang mata ni Rodel. Ano ang ibig niyang sabihin? Muling nagsalita ang lalaki. Ang totoong may-ari ng bahay na ito, matagal nang patay, pero hindi sila umalis. Napanganga si Rodel. Ano? Hindi ito bahay ng Villarama. Isa lang silang pamilyang dumaan at ginamit ito. Pero bago sila, may iba pang pamilya rito. At bago pa sila, may iba pang nauna. Pero lahat sila naglaho. Muling bumukas ang pinto. Pumasok ang tunay na pamilya Villarama, pero hindi sila mukhang normal. Puti ang kanilang mga mata. Wala silang anino. At ang mga bibig nila punong-puno ng dugo. Salamat sa pag-aalaga ng aming bahay, sabi ni Ginang Villarama. Ngunit ang boses niya ay parang galing sa ilalim ng lupa. Ngayon, oras na para kayo naman ang mamuhay sa dilim. Napakapit si Rodel sa kanyang upuan. Hindi siya makagalaw. Sa kanyang tabi, nakita niya ang kanyang pamilya, Mang Pepe, Aling Clara, at Jessa. Lahat sila nakatali. Lahat sila gising. Lahat sila umiiyak sa takot. Lumapit ang isang kamay mula sa dilim, mahaba ang kuko, kulay abo ang balat. Isa-isang nilapitan ang kanyang pamilya. Isa-isang dinala sa kadiliman. At ang huling narinig sa buong mansyon ay ang sigaw ni Rodel. At pagkatapos katahimikan, isang linggo ang lumipas. Isang bagong pamilya ang lumipat sa mansyon. Masaya, mayayaman, at walang kaalam-alam. Nang maggabi, habang natutulog sila sa kanilang malalambot na kama, may narinig silang kaluskos mula sa ilalim ng sahig. At isang mahina pabulong na tinig, "Tulong! Tulungan niyo kami! Huwag kayong magtiwala sa kanila." At bago pa makareact ang bagong pamilya, bumukas ang isang pinto sa basement at may lumabas mula sa dilim.